Minamahal kong mga kapatid, bilang inang simbahan po dito sa Pilipinas, sa ngalan po ng ating rektor, Monsignor Rolando de la Cruz, nakikiisa po tayo sa lahat ng deboto, gayon din sa sambayanan sa Quiapo, sa kapistahan nito ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. At bilang tanda din po ng ating pakikiisa, mamaya po inyo pong makikita sa pagdiriwang ng huling hapunan ay ating gagamitin ang kalis ng dating Arsobispo ng Maynila, Arsobispo Sancho de Santa Justa y Rufina, na siyang nag-atas ng traslasyon ng Nazareno mula sa kanyang simbahan, sa dating simbahan sa San Nicolas, dito sa loob ng Intramuros, patungo sa kanyang bahay ngayon sa Quiapo. Ang tema po ng Nazareno 2024 ay ibig naming makita si Jesus. The theme came from a request. It is a form of a request. We would love to see Jesus. We would like to see Jesus. Parte po ng buhay ang paghingi o ang pagtatanong o yung tinatawag nga nating transaksyon. Sa simbahan, sa lipunan, sa araw-araw na buhay, may mga pagnanais tayo at may mga pagtatanong po tayong dapat harapin. Gusto kong malaman ang schedule ng misa dito sa katedral, kaya ang ibigay mo sa akin yung schedule. Gusto po nating malaman ang presyo ng bilihin, kaya hindi mo ibibigay sa akin, siguro 10 piso lang yan. Pero malaman-laman mo 50 pesos pala. Gusto mong malaman ano ang pangalan nito, pero hindi mo sasabihin, Santiago yata ang pangalan ng taong yan. Pero ang pangalan pala ng tao, Pedro. Sa isang tiyak na tanong, sa isang tiyak na kagustuhan, gusto natin isang tiyak na kasagutan. Mulit-muli mga kapatid, sa pagdiriwang po natin ngayon, ang ating pong pagdiriwang ay hango sa isang pagnanais, sa isang kagustuhan. Ibig po naming makita si Jesus. At ito ay patuloy na tanong at pagnanais ng tao. Gusto kong makita si Jesus. Masaya ako kaya gusto ko pa ding makita si Jesus. Malungkot ako, kaya gusto kong makita si Jesus. Payapa ang aking kalooban, gusto kong makita si Jesus. Magulo ang aking buhay, gusto ko pa ding makita si Jesus. At mga kapatid, sana sa madaming pagkakataon sa buhay na ito, patuloy na maririnig natin ang kagustuhan na ito. Ibig naming makita si Jesus. Nasaan si Jesus? Ano ang itsura ni Jesus? Ano ang ibibigay ng taong iyan sa amin? At sa mga tao na naghahanap at nagtatanong, marahil tayo din, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nagsisimba tayo, nagdadasal tayo, tanong din natin, ibig kong makita si Jesus. Sana ang maibigay nating tanong, ang maibigay nating sagot, hindi yung yabang natin, hindi yung sarili natin ang maging kasagutan, bagkus kung ano ang hiling, siya ang maging tugon para naman sa ating piling. Dito naman po nabuhay si Jesus nung siya ay nabubuhay at hanggang ngayon, humiling tayo at tayo ay tutugunan. Kumatok tayo, tayo ay pagbubuksan. Tayo ay maghanap,
at tayo ay makakakita. Hindi naman tayo niligaw ng Diyos sa ating paghahanap. At dahil sa ating paghahanap, kaya sa ating paghahanap, ang ibinibigay niya mga tumpak na kasagutan. Mulit-muli sa madaming pagkakataon, patuloy ang paghahanap at ang pagnanais na ibig makita si Jesus. Pero parang walang makasagot o makatugon. Dahil kung ano-ano at kung sino-sino naman ang ibinibigay at ang isinasagot natin. Gustong makita si Jesus pero ang ibinibigay ako. Gustong makita si Jesus pero sa iba dinadala. Gustong makita si Jesus pero ang sarili natin ang ating ibinabalandra. Uhaw tayo sa tanong at pagnanais, ibig nating makita si Jesus. Nagbibigay ang Diyos ng tiyak na kasagutan. Ibigay din natin ang dapat na kasagutan at walang iba kundi si Jesus. Mga kapatid, simple lamang po ang tanong sa buhay na ito. Simple lang ang gusto sa buhay na ito. Ibig naming makita si Jesus. Kaya si Jesus ang ibigay, si Jesus ang ipaalam, si Jesus ang ipadama. Baka kaya po hindi natatapos ang pagnanais at ang paghahanap nito. Dahil kung tayo at marahil tayo lamang ang bida o nagbibida-bidahan sa pagkakataon na ito, hindi talaga masasagot iyan. May kaya po tayong ibigay. Pero kung ibibigay si Jesus sa mga nagtatanong ng ibig siyang makita, ang mga kulang-kulang nating ibibigay ay kaya niyang gawing masagana at maging patuloy niyang pagpapakilala sa ating lahat.